Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping non-disclosure of previous employment dito sa Hukumang Pantahanan! Ardem. Bakit po? Dumating na pala yung disconnection notice sa kuryente. Maaaring bukas o sa bakalawa maputulan na tayo. Kaya handa nyo ng sarili nyo. Pagkatapos kahapon, dumating din si Aling Minda para manigil ng utang sa atin. Dahil nga sa wala akong maibayad, kaya yung 2 alagang manok natin ang pinambayad ko. Pero siyempre, kulang pa rin yung para bayaran yung kabuuan ng utang natin sa kanya. Hindi ho ba nagpadala ng pera si Mama? Nagpadala siya ng pera, pero kokonti lang. Sa pagkain palag natin, di na sapat. Kung pwede lang sana ako magtrabaho, kaso hindi ko magawa kasi nga may sakit ako. Ikaw, Ardem, 1 buwan na simula nung huling trabaho mo dun sa bangko. Naghahanap po ako ng ibang mapapasukang bangko. Kaso kapag nalaman nila yung previous employer ko at nag-background check sila, ayun, nare-reject na ako. Ano kaya, huwag mo na lang ilagay sa resume mo yung previous employer mo. Sabihin mo, ngayon ka palang maghahanap ng working experience. Hindi mo ba bawal yun? Kung malalaban na ginaplayan mo, yung naging kaso mo dun sa previous employer mo, sigurado, hindi ka makakapasok ng trabaho. Basta mag-ingat ka lang sa bawat sasabihin mo sa interview, ha? Magkunwari kang fresh graduate para walang background check. Sige pa. Aayusin ko yung resume ko ngayon. Susubukan kong gawin yung payo nyo sa akin. Ha? May nag-reply na ho sa akin. Galing sa bangko. Talaga, anak? For interview na ba? Opo. Kaya ito, naghahanda na ako ngayon kasi bukas na yung interview. Nako, magandang balita yan, anak. Sinunod mo ba yung payo ko sa'yo? Opo. Hindi ko na inilagay sa resume ko yung tungkol doon sa previous employer ko. Mabuti kung gano'n. Good luck na lang sa job interview mo, ha? At sana matanggap ka. Sana nga po, pa. So, Mr. Veloso, looking at your resume, it seems you have no working experience as of now. Are you aware that we are currently looking for experienced workers? Yeah, I'm aware, but even though I have no working experience, madali po akong matuto. At kaya ko pong mag-work under pressure. I know it will be challenging for me, but I will do my best to become an asset of the company. Why do you want to work here? I believe that working here would give me the opportunity to refine my skills, learn from experienced professionals, and contribute to delivering exceptional services to customers. I'm excited about the possibility of being part of the team
that consistently strives for excellence. Where do you see yourself 5 years from now? In 5 years, Ma'am, I see myself here at the bank, contributing to the team and adding value for the branch. I love that you offer me so many opportunities for professional development, and I want to grow with the company. You seem nice and well-versed. Besides your resume, although you have no working experience, it's impressive. Your academic success proves that you are exceptional and hardworking. With that, you're hired. Talaga po? You may proceed to the next step for the requirements. Congratulations, Mr. Veloso. Ma'am, maraming salamat. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan. Ardim? Ma'am Marisa, may ipagagawa ho ba kayo? Oo sana. Eto, kailangan ko sana yung report mamayang 3:00 ng hapon para sa meeting with Boss Carlo. Maximum of 2 page lang naman yan. Hindi kailangan mahaba. Sige po, ma'am, no problem. Send ko po kagad sa inyo bago mag-3:00. Oh, thank you, Ardim. Ikaw ang pinakamaasahang empleyado rito sa ating branch. Anyway, sa susunod na buwan, 6 months ka na. Ma'am, may pag-asa po ba akong maregular? Oo naman. Masipag ka at may quality ang mga gawa mo. Ako bahala sa iyo. Mare-regular ka next month. Naku, salamat po, Ma'am Marisa. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyo kapag na-regular ako sa work. Oy, Ardim, alam mo na ba latest? Bakit, Andor? Ano nasagap mong chismis ngayong araw? Nabalitaan ko na si Boss Carlo daw malilipat na ng branch. Ha? Talaga? Sino naman kayang papalit sa boss natin? Ewan, pero ang balita ko pa, taga-ibang bangko raw. Doon manggagaling ang bagong branch manager. Ganon? Naku, sana naman mabait yung papalit kay Boss Carlo. Sana nga, mas mabait kay Boss Carlo. Eto kasing manager natin ngayon medyo toxic. Oy, Ardim, huwag mo akong susumbong, ha? Siyempre, hindi kita susumbong. Lahat naman tayo natotoxican sa kanya. Pero sana si Ma'am Marisa na lang ang pumalit, no? Oo, ang bait-bait ni Ma'am Marisa. Pero ang main office daw ang nagdesisyon. Teka, kailan daw ang last day ni Boss Carlo dito sa branch natin? Hanggang sa katapusan na lang ng buwan si Boss Carlo dito. Tapos, bagong boss na ang magpapahirap sa atin. Ano, anak? Kumusta naman ang bagong trabaho mo doon sa bangko? Ayos naman po kahit na pagod at medyo toxic ang boss namin. Mabuti na lang sa susunod na buwan, papalitan na siya ng iba. Di ba 6 months ka na sa susunod na buwan? Ano? Mariregular ka na ba? Opo pa. Nasa probationary status na po yung pagiging regular ko. Kaya nga po excited ako kasi tataas daw po ang sweldo ko. Mabuti naman kung gano'n. Masaya ako sa success mo, anak. Sana magtuloy-tuloy na yan. Ardim? Rando, bakit? Dumating na ba yung bagong manager ng branch natin? Oo. Sabay sila pumasok ni Ma'am Marisa sa conference room kasamang ilang employees. Nag-meeting na ngang marketing department kasamang bagong boss natin. Talaga? Ano palang pangalan ng bagong boss natin? At taga saan bangko? Ang pagkakarinig ko, Katrina de Bakulangan ang pangalan niya. Taga Philippines Bank. Ano? Bakit nagulat ka? Kilala mo na ba si Boss Katrina? Hindi. Pamilyar lang sa akin yung bangkong pinanggalingan niya. Sinong hindi makakaalam nun? Yun ang number 1 na karibal ng Bangko Mabuhay.
balita ko din, medyo strict na raw ang bagong boss natin. Kaya mag-ingat tayo. Lagot. Si Ma'am Katrina palang pumalit kay Boss Carlo. Siya yung boss ko dati na nagpasibak sa akin sa trabaho ko doon sa Pilipinas Bank. Matatandaan pa kaya niya ako? Oh, Mr. Veloso? Ma'am Katrina. Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Mabuti naman. Tinanggap ka ng bangkong ito sa kabila ng masamang record mo sa Filipinas Bank. Ma'am, may pagagawa ko. No. Gusto ko lang makasiguro na ikaw nga yan. Anyway, nabalitaan ko kay Marisa na up for regularization ka. Yes po. Pagbutihin mo yung trabaho mo. I'll be keeping an eye on you. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Ma'am Katrina, pinatawag niyo raw po ako. Ops! Huwag ka munang uupo. Hindi pa kita pinaupo. Sorry po. Bakit niyo pala ako pinatawag, ma'am? Pinacheck ko ang records mo sa HR dun sa main office. Hindi mo pala sinabi sa kanila na nanggaling ka sa Filipinas Bank? Opo. At alam mo naman siguro na pwede kang madismiss dahil sa ginawa mong dishonesty sa company. Hindi ko naman po intention na... Anong hindi intention? Dumaan ka sa maraming interviews. Tinanong ka kung may previous employer ka. And you told them na no work experience. I also checked your resume. No work experience ang nakalagay doon. Ma'am. Kaya kita inalis noon sa dating bangko na pinapasukan mo because of your dishonesty. And I don't like people like that. Kaya, nirecommend ko sa HR na i-dismiss ka sa trabaho mo as soon as possible. Pero ma'am... My decision is final. You are dismissed because of dishonesty. Okay? Ma'am... Okay, you may go now. Magsimula ka na magbalot-balot. Ardy? Ma'am, kabalisa. Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. I'm sorry for what happened. Pinaglaban kita sa boss natin. Pero naging matigas siya sa desisyon na ipadismiss ka sa HR. Salamat po. Hindi ko naman po intensyon na lokohin ng bangko mo po kay. Gusto ko lang naman po makapagtrabaho kaya ako nagawa yun. Yeah, I understand. Pero wala na tayong magagawa. Don't worry. Kapag naghanap ka ng bagong trabaho, ako ang gawin mo reference. Ako na rin ang bahala sa HR para maganda pa rin ang record mo. Oh, I'm sorry talaga, Ardim. Ma'am Marisa. Basta ipagpatuloy mo lang sa susunod mong trabaho yung ipinakita mo maganda rito sa bangko. At naniniwala ako, makakahanap ka pa na mas magandang trabaho. I wish you all the best, Ardy. Kung gano'n na, sinibak ka sa trabaho mo dun sa bangko. Dahil lang sa hindi mo nasabi na may working experience ka na sa Filipinas Bank. Pinipilit ni Ma'am Katrina na dishonesty yun. Pero kutob ko pa, hindi yun ang tunay na dahilan eh. Pinag-initan lang niya ako tulad ng ginawa niya sa akin doon sa Pilipinas Bank. Uy, paano yan? Sayang naman yung trabaho mo. Mariregular ka na sana. Lalaban ako pa.
Hindi ako papayag na basta-basta na lang akong sisibakin ni Ma'am Katrina. Pinayuhan naman ako ng isa kong katrabaho na mag-file daw ako sa Dole Regional Office ng illegal dismissal laban kina Ma'am Katrina at sa Bangko Mabuhay. Hindi ako papayag na basta-basta lang nila akong aapihin. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping non-disclosure of previous employment. Mahalaga pong masilip ang company manual, gayon din ang application form na pinapirmahan ng Bangko Mabuhay para malaman kung may sapat na basihan ang pagtatanggal kay Ardim sa trabaho. Bagaman at karaniwan ng ground for termination of employment ang dishonesty, ito ay madalas na napapatungkol sa dishonesty committed during the time of employment, maliban na lamang kung ito ay kasama sa mga kondisyon sa hiring ng empleyado. Kung batay sa pinirmahang dokumento ng mag-apply si Ardim sa bangko ay nakasaad na ang hindi pag-disclose ng impormasyon o ang pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa previous employment ay grounds for termination, then maari pong may sapat na basihan para siya tanggalin sa trabaho. Gayunman, hindi po pinapayagan ng Labor Code ang outright dismissal. Dahil sa security of tenure na ginagarantihan ng saligang batas, kailangan pong idaan sa proseso bago magtanggal ng manggagawa. May tinatawag pong twin notice requirement. Una, binibigyan ng notice to explain ng empleyado kung saan nasasaad ang mga alegasyon ng paglabag at ang kaukulang parusa ayon sa company manual at pinibigyan ng pagkakataon ng manggagawa na sagutin ang mga nasabing alegasyon at mag-submit ng mga ebidensya sa loob ng 5 araw. Lakip sa abiso na ito na ang hindi pagsagot ng manggagawa ay nangangahulugan ng waiver o pagsuko sa karapatang marinig ang kanyang panig. Matapos nito, patay sa sagot o kawalan nito at maging sa resulta ng investigasyon at mga available na ebidensya, magdi-decide ang management. Ang kopya ng desisyong ito kung saan nakalahad ang mga basehan sa naging desisyon ay dapat na maibigay sa empleyado lalo na kung adverse sa kanya ang hatol. Kung nalabag ang due process requirement, maari pong managot for damages o danyos perwisyo ang management kahit pa may sapat na basihan para tanggalin ang empleyado. Samantala, kung sa pinirmahang dokumento ng mag-apply si Ardim ay wala namang abiso na ang non-declaration of previous employment ay ground for dismissal from work, hindi po ito maaring maging basehan para matanggal sa trabaho si Ardim. Ito po ay tinilakay na ng Supreme Court sa kasong Celis versus Bank of Makati, isang June 15, 2022 case. Sa kasong nabanggit, tinanggal ng bangko si Celis dahil sa umunoy sadya ang pagbibigay ng mali at mapanlinlang na impormasyon sa kanyang application form kaya natanggap siya sa trabaho. Napag-alamang nasangkot sa embezzlement of funds si Celis sa kanyang previous employer. Dahil sa hindi pagdideklara ni Celis sa previous employment at ang pagkakatanggal niya dito, tinanggal sa trabaho ng kanyang bagong employer si Celis na nag-file naman ng illegal dismissal case laban sa bangko. Sa naging hatol ng korte, hindi umano ground for dismissal sa company manual ang ginawa ni Celis. Ayon sa korte, ang pinarurusahan ng manual ay ang sadya ang pagbibigay ng maling impormasyon upang makapanlinlang at hindi ang withholding of information. Magkaibaan niya ang hindi pagdedeklara at ang sadya ang pagbibigay ng maling impormasyon. Binigyang pansin din ng korte ang mahabang panahon na lumipas bago gumawa ng hakbang ang management, kayong may means naman ito para malaman ang totoong background ni Celis. Hindi rin anya napatunayan ng previous employer ni Celis na totoo ang paratang dito. Dahil dito, sinabi po ng Supreme Court na illegally dismissed si Celis. Kaya naman going back to our case, tanging ang company manual lamang po ang makapagsasabi kung may sapat na dahilan ang bangko para tanggalin si Ardim. At kung may sapat mang dahilan, mali pong basta na lamang tanggalin si Ardim o ang sinamang manggagawa na hindi naman dumadaan sa tamang proseso na isinasaad ng Labor Code.
At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako pang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Companyeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. Dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas at Jeneline de la Cruz. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel